Sa gitna ng batikos, di mo pinapansin mga bintang wala ng saysay. Mayroong mga DDS o mga supporters ni Duterte na parang naniwala nila sa nangyari kay Duterte, dapat ma-impeach si PBBM. Lalo na di umano kapag diniklara ng Korte Suprema na illegal at unconstitutional ang ginawang pag-aresto at pag-surrender kay Duterte sa ICC, maaari daw na isulong ang pagpapa-impeach kay PBBM. Ang ground nito ay dahil sa culpable violation of the Constitution. Yan ang ground na pwede daw magamit para ma-impeach si PBBM. Bakit culpable violation of the Constitution? Ay kapag diniklara ng Korte Suprema, kasi po ngayon, alam naman natin, may mga petition sa Korte Suprema na nakafile. Actually, nung araw mismo na inaresto si Duterte, mabilis ang kanyang mga abogado, hinabol pa sana nila na ma-issuehan ng TRO at sabay na rin maideklara na unconstitutional at illegal ang ginawang pag-aresto at pagpadala kay Duterte sa ICC. Yun yung final nila attorneys Torion, attorney Vic Rodriguez sa kanila Lambino. Sunod na araw, si Panelo nag-file sa ngalan ng magkapatid na si Basti Duterte, si Kitty Duterte, nag-file naman si Panelo ng habeas corpus. So itong mga petitions na ito sa Korte Suprema, ito yung mga petition, ito yung mga petition sa Korte Suprema na nag-question ng ginawang pag-aresto at pag-surrender kay Duterte sa ICC. Ngayon, hindi pa po yan nadidesisyonan ng Korte Suprema. Hindi pa po nadidesisyonan yan. Ano pa po yan? Nasa proseso pa ngayon ang Korte Suprema ng pag-resolba ng mga petitions na yan. Pero marami ng mga hiwa-hiwalay na opinions ang lumalabas. Mayroong mga nagsasabi na mga legal na eksperto na nagsasabing legal ang ginawang pag-aresto kay Duterte at ang pag-surrender dito sa ICC. Halimbawa, sila retired senior associate Justice Carpio ay ganun ang pananaw. Ang maraming mga kilalang abogado, kahit ang dating Filipino na umuupo bilang judge ng ICC, si dating UP din Raul Pangalangan, ganun din ang pananaw. Sila Attorney Ruben Carranza, ang dating mga presidents ng IBP, Integrated Bar, ganun din ang pananaw. Pero mayroon din ang pananaw ay iba. Halimbawa, si retired Associate Justice Adolf Ascona, ang pananaw niya, legal ang warrant of arrest, pero illegal yung pagkakasurrender kay Duterte sa ICC. So ganun naman ang pananaw ni Adolf Ascona. Ngayon, ang hinihintay na lang talaga ang Korte Suprema mismo. Kahit si DOJ Secretary Boying Rimulya ay nagsabi rin. Sa pagdinig ng Senado, sabi ni Boying Rimulya, wala tayong patutunguhan kung ano nga ba talaga, kung legal o hindi. Ang talagang magdidesisyon na lang diyan kung legal o constitutional ang ginawang pag-aresto at pag-turn over kay Duterte sa ICC, ang makakapag-desisyon na lang talaga niyan ay ang Korte Suprema. Yun na nga ang hinihintay ngayon. Ngayon, ang tanong mga kabunyog, mga kababayan, ganito. Paano kung ideklara ng Korte Suprema na illegal ang ginawa ng gobyerno na i-arestuin at i-surrender sa ICC si Duterte? Pwede kayang ma-impeach si PBBM doon. Siyempre, yung mga DDS, mga supporters ni Duterte, lalo na si Panelo, sabi ni Panelo mismo, hamon mismo yan ni Panelo kay Amy Marcos, ang pinuno ng Senate Committee on Foreign Relations na nagsasagawa ng investigasyon. Sabi ni Attorney Panelo, ni Salvador Panelo, ay kung talagang desisyonado si Amy Marcos at alam niya naman na illegal yung ginawang pag-aresto at pag-transfer kay Duterte sa ICC, ay di dapat pangunahan niya ang pagsusulong ng impeachment ni PBBM. Ngayon ang tanong, ma-impeach kaya si PBBM kapag diniklara ng Korte Suprema na illegal ang ginawa kay Duterte?
Kung tayo po ang tatanungin, hindi po. Hindi po. Bakit? Hindi naman ibig sabihin na illegal yung ginawa ay pwede nang i-impeach si PBBM dyan. Bakit? Eh kasi kapag naman in good faith ang gobyerno, ibig sabihin, nang ginawa ng gobyerno yon sa pangunguna ni PBBM, ng gobyerno ni PBBM, kung paniniwala nila, tama ang ginawa nila, hindi naman malisyoso ang ginawa nila doon. In good faith, ibig sabihin, malinis ang kanilang paniniwala na kung ginawa nila ay legal, constitutional, pero kinalaunan, sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional at illegal yon. Pagka ganon, hindi naman pwedeng maparusahan ang may maling ginawa. Hindi po yun automatic. Kumbaga, sa simula kasi, pinipresume na ang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno ay regular o tama. Kasi yun ang kanilang paniniwala. Tama ang kanilang ginawa. In good faith ang tawag doon. Pero kung kinalaunan diniklarang unconstitutional at illegal yon, hindi mapaparusahan doon ang opisyal ng gobyerno. Kasi in good faith nga nila ginawa yon. So yun yung yan yung gagawing argumento dyan ng mga nila PBBM, kahit na sila Secretary of Justice Boying Rimulya, kahit si Adolf Ascuna na nagsabing illegal yung ginawang pag-aresto at pag-surrender kay Duterte sa ICC, ano yun? Sabi ni Adolf Ascuna, hindi rin automatic mapaparusahan doon ang mga opisyal ng gobyerno. Kasi kung ginawa naman nila yon in good faith, halimbawa si Boying Rimulya, ang paniniwala niya may legal basis at pinaliwanag niya yung legal basis, ang paniniwala niya yun ang tama, ibig sabihin yun in good faith yon, in good faith. Pero kapag diniklara na mali pala yon, o di mali nga yung ginawa niya, pero hindi ka naman mapaparusahan dahil lang doon. Pero kung malisyoso yung ginawa mo, ibig sabihin talagang alam mo namang mali, ginawa mo pa rin. Malisyoso yon, ibig sabihin hindi ka na in good faith. Pwede kang maparusahan. Halimbawa sila Secretary of Justice Boying Rimulya, pwede silang maparusahan ng pwedeng ng mga damages ang pamilya ni Duterte. Damages. Pero yung pagkakakulong nga, mahirap pa eh. Yung namang impeachment ni PBBM ay lalong mas mahirap yon. Kasi alam naman natin ang impeachment, political yon. Pumayag naman kaya, suportahan naman kaya ng mga kongresista. Dahil sa rason na yon, mai-impeach si PBBM. Ang sasabihin din ni PBBM, alam ko naman yung naging desisyon dyan, pero halos minunsulta ko ang aking mga legal advisors. Si Chief Presidential Legal Counsel Enrile, o si Lucas Bersamin, ganyan din ang advice na tama yung gagawin nila. Ganon din si Secretary of Justice Boying Rimulya. So sabihin ni PBBM dyan, sinunod ko yung advice ng mga nakapaligid sa akin, sa gobyerno, ng mga abogado, mga kilalang mga abogado, kaya in good faith ako dyan. So mahirap mo nang sabihin dyan na in bad faith ang presidente. So kung hindi in bad faith ang presidente, in good faith siya sa desisyon na yan, ay di lalong mahirap mo siyang i-impeach. Lalong mahirap mo siyang i-impeach kasi hindi siya in bad faith. Ay isa pa dyan, ang impeachment legal, political process yan. Suportahan naman kaya ng mga kongresistang kakampi ng presidente o ng administrasyon na ma-impeach si PBBM? Ay lalong mahirap yan.